Salamat po sa ating Diyos. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. At higit sa ating Diyos na buhay sa umaga po ito. At patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng ating Diyos. At bago po tayo dumako sa salita ng ating Diyos, patuloy muna tayong aawit. At bilang panimula po ay samahan niyo po ang bumasa ng salita ng ating Diyos dito po sa Aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, talata 21 hanggang 23. Sabi po dito sa Panaghoy, Kapitulo 3, talata 21 hanggang 23. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na sa 22, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Sa 23, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Salamat po sa salita ng ating Diyos sa umagang ito. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng kanyang mga salita, ay pipatuloy niya aawit sa ating Diyos. Awitin po natin yung The Steadfast Love of the Lord Never Ceases. Hallelujah, hallelujah. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa Tagalog po, pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi namamanin. Ang awa niya ay walang kapasitan. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya rin dakila. Katapatan niya rin dakila.
salamat sa panibagong umaga, O Diyos, na binigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong umaga, panibagong buhay, O Diyos, na patuloy niyo pong ipinaranas sa amin muli, O Diyos, sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, minsan pa, O Diyos, sa umaga po ito, patuloy po kaming humingi ng kapatawaran, O Diyos, sa aming pong mga nagawang kasalanan. Hallelujah, sa isip, sa ita at sa gawa, O Diyos, sa umaga po ito. Ay patuloy na maglinis sa amin, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Kaya po kayo makakakilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy po na tinatas din namin, O Diyos, ang maghahayag ng inyong mga salita sa umaga nito. Patuloy niyo nga po siyang samahan. Loko ba na inyong banal na Espiritu, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ano pong nais niyo sabihin sa umaga nito, gamitin niyo po siya, Panginoon. Lord, marami pong salamat, O Diyos. Kayo patuloy na maparangalan, mapapurihan sa umaga nito. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanong pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Sa inyo po yung sabi na, Amen. Yan, salamat po sa ating Diyos. Sa umagang ito, tayo po dadapin na salita ng ating Diyos. Dadalhin ng kanyang lingkod, Sister Helen Lagrason. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tunay na napakabuti po ng ating Diyos. At napakadakila ng ating Diyos. At talagang patuloy na ipinapangalas ng ating Panginoon. Kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Diyos at ang ating pong live devotion na ito ay nagagamit po sa bansang Taiwan sa pangunguna po ng Pastor Jasper Cria at Pastor Iris Cria under ito po ay Door of Faith Church Lingko at under po ito ng supervision po ng Pastora Neverisa Nazareno. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon ito na salamat sa Diyos dahil patuloy po niya tayong binibigyan ng kalakasan, patuloy na binibigyan po niya tayo ng panibagong araw upang makapagpatuloy sa buhay nito. Patuloy na magpaglingkod sa Kanya. Dahil hindi po lahat ng natulog kagabi ay nagising sa umagang ito. At salamat po sa Panginoon dahil tayo po ngayong umaga ay binigyan pa ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay, patuloy kang binigyan ng Panginoon ng buhay. Hindi po ba? Ayon nga po sa pag-aaral, di po ba? Sabi doon, yung average po ng namamatay araw-araw ay meron pong 170 to 175 katao yung namamatay every day sa buong mundo. At meron din pong 7,000 people yung namamatay per hour. At 120 people per minute namamatay dito po sa buong mundo. At kung aanin po natin sa per second, 2 tao po yung namamatay kada segundo. Kaya salamat po sa Panginoon. Diba? Napakaraming taong namamatay araw-araw. Pero salamat sa Panginoon dahil sa umagang ito, ginising tayo ng Panginoon mula sa pagkakatulog, ginising tayo ng malakas. Ito ba? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga, di ba lagi natin naririnig, every gising is a blessing. Totoo naman po yun. Every gising is a blessing po talaga. Hindi tayo ginising lang ng Panginoon para lang magtrabaho. Diba? May layunin ng Diyos kung bakit tayo ginising ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay dito po sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 14. Santiago, chapter 4, verse 14. Atin po itong nasumpungan. Atin po itong sabay-sabay itong basahin. Sabi po dito, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang mamog na lilitaw ng sandali at mawawala. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna ay sumaglit po muli ng manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos.
Salamat sa umagang ito. Salamat sa panibagong araw, O Diyos, na muli, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy po kami nagpapakababa sa inyong harapan, O Lord. Hihingi ng kapatawaran, pagpapalinis, Panginoon. Ano man, O Diyos, yung mga nagawa namin, kaayos sa iyo, Panginoon. Palinisin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, Panginoon, na aniyahan po namin pagsama ng inyong banal na Espiritu. Hallelujah. Mahal po kami, Panginoon. Iyong tagumpay namin, Panginoon. Salamat sa inyo, kayo umataas, Panginoon, sa gawa kami po. Hallelujah. Ako po na inyong abang lingkod, Panginoon, tulungan niyo po ako at samahan, Panginoon. Without you, Panginoon, hindi ko po ito magagawa, Panginoon. At salamat sa inyo, purihin kayo, O Diyos, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Akin po ito pinamagatan na life is too short. Tunay naman po. Ang buhay po natin yung sadyang napakaiksi lang. At salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng buhay. Yun nga sabi ko kanina, every gising is a blessing. Dahil hindi lahat ng tao, hindi lahat ay nabibigyan pa ng pagkakataon para mabuhay dito sa mundo ito, para makapagpatuloy dito sa mundo ito. Amen. Salamat po sa Panginoon. Dahil may mga pagkakataon po minsan na, minsan po ba naisip niyo na or nakaramdam kayo ng kalungkutan kapag naiisip niyo yung edad ninyo ay, kumbaga nasa kalagitnaan na. Kumbaga ako, minsan nalulungkot ako pag naisip ng 35 years old na ako. Kasi ang panalangin ko sa Panginoon, umabot man lang ako ng 70 years old. At nandun ako sa kalahati ng buhay na pinapanalangin ko. At yun, tapos mababasa mo pa yung talatang ito. Sabi pa dito, di ba? Sabi pa dito, sapagkat ang buhay ay parang hamog, naiyahalin tulad tayo sa hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ibig sabihin ko, talagang ang buhay ng tao ay mabilis lamang. Amen? Maiksi lamang po yung buhay ng tao. Sa katunayan po, ang tinatagal na lamang po ng tao sa panahon po natin ngayon ay maswerte na lamang po kung umabot po ng 70 to 80. Hindi na po katulad ng dating panahon na umaabot pa ng 100 mahigit. Pero meron din naman po mga tao ngayon na pero bibihira na umaabot pa ng 100, 90, 100. Pero yun, salamat sa Panginoon dahil ang talatang ito ay pinapaunawa sa atin ng Panginoon na maiksi lang po talaga ang buhay ng tao. Amen. At mga aral na mapupulot po natin dito ay ito po, maiksi at pansamantala lamang ng buhay po natin. Amen po ba? Hindi natin alam kung gaano kahaba ang ating panahon dito sa mundo. Kaya huwag nating sayangin ang bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Maiksi na nga po yung buhay po natin tapos sasayangin po natin. Kaya paalala sa atin ng Panginoon na huwag po nating sayangin yung buhay na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po kanina, every day is a blessing. Kaya gawin po natin makabuluhan yung bawat araw na binibigay po sa atin ng ating Diyos. Amen? Hindi naman po nasusukat yung buhay natin sa tagal o sa haba ng buhay. Nasusukat yung buhay po natin, kundi yung buhay po natin ay nasusukat po sa yun po nagmamatter yun sa kung paano po tayo namumuhay dito sa mundo ito. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, mamuhay po tayo ng may takot at pananampalataya sa ating Diyos. Amen. Maiksi yung buhay natin. Kaya magkaroon tayo ng pananampalataya at takot sa ating Diyos. Mamuhay tayo ng may pag-ibig, pagsunod at paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Yung buhay na ito, example ako, 35 years old. Ang mahanap ko sa buhay ko ay paglilingkod ko sa Panginoon habang ako ay malakas pa. Habang kaya ko pang magtrabaho, tapos nakakapagtrabaho pa ako, tapos makakapaglingkod pa ako sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, diba, mga lingkod ng Diyos, mga nakakilala na sa Panginoon. Itong talatang ito ay paalala sa atin na maiksi lamang yung ating buhay. Huwag natin sayangin ang paglingkod natin ito sa Panginoon. Amen po. At sabi pa dito, gawin na yung pinakamabuti para sa Panginoon. Gawin na po natin yung pinakamabuti para sa Panginoon. Huwag na po tayong magpabukas.
yung bang sasabihin natin na may bukas pa naman. Palagi po natin isipin na hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi po natin hawak yung bukas. Sabi nga sa English, di ba? Tomorrow is not a promise. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Huwag sayangin yung panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen. Mga lingkod ng Diyos na nakakilala sa Panginoon. Huwag na po natin sayangin yung buhay natin sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa mundo ito. Huwag na po natin gayahin yung mundong ito na, di ba, yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Katwiran po nila, yung mga sinasabi nila. Dahil maiksi lamang ang buhay, they will live their life to the fullest. Yun po yung sinasabi ng mundo. Pero tayo na mga nakakilala na sa Panginoon, dahil alam natin na ang buhay ay maiksi lamang. Ipaglingkod po natin ito sa Panginoon. Huwag po natin ito sayangin. Huwag na po natin gayahin yung mundong ito na yun nga, ginagawa nila yung akala nila na yun ay nakakalugod sa Panginoon. Di po ba? Kaya lahat ng kalayawan, lahat ng mga pagnanasa ng laman, ginagawa ng mga makamundo, ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya huwag natin gayahin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maging iba po tayo. Maging iba yung pamumuhay po natin dahil nakakilala na tayo sa Panginoon. Huwag po natin sayangin yung buhay na ito na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Dahil minsan lang po tayo mabubuhay dito sa mundo. At ang buhay natin na ito ay hindi natin hawak. Ang Panginoon lamang po ang may hawak ng ating buhay. Hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo, kung mamaya ba, diba? Mamaya buhay pa ba tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Hanggat tayo patuloy na binibigyan ng Panginoon ng hininga, hanggat patuloy tayong binibigyan ng buhay ng Panginoon, ipaglingkod po natin yan sa Panginoon. At isa pang makikita natin dito sa talata nito, sabi doon, huwag maging proud o arrogante sa mga plano. Ano po ba yung arrogante? Yung parang mayabang tayo kung makapagplano tayo, di ba? Pinaalalahanan tayo na huwag umasa lamang sa sarili nating plano. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng ating bukas. Sabi nga dun sa context natin, iba, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Ayaw po dito sa ano. Update lang po tayo ng isa sa James 4:13. Pagtungkol ito sa pagpaplano, sabi dito, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Diba? Pagpapakita ito ng pagiging proud o pagiging arrogante sa pagpaplano na para bang alam mo na yung mangyayari ng bukas. Paalala sa atin ng Panginoon na huwag po tayong maging ganon. Huwag po tayong maging arrogante sa pagpaplano. Tandaan po natin na hindi po natin alam kung ano mangyayari bukas. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, kagaya dito, sa James 4:15, baba po tayo, sabi dito, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo ng ganito o kaya ganoon, ang gagawin natin. Amen. Kaya kung magpaplano po tayo, palagi natin isang guni sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang may hawak ng ating buhay. Siya lamang yung may hawak ng ating bukas. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mga paalala ito sa ating Panginoon. Kasi minsan, di ba, kapag nagpaplano tayo, parang sigurado na tayo sa mangyayari sa susunod na araw, mamaya. Kaya, matuto tayo sumangguni palagi sa Panginoon. Yung mga plano natin, palagi natin yung sabihin, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa ako sa ganyang araw. Ganyan, hindi yung makapagsabi ka na, sa June 1, pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako sa ganito, na para bang sigurado kang buhay ka pa ng araw mo. Kaya yun, tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag tayong maging arrogante sa pagpaplano, huwag tayong maging proud. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito yung pagtuturo ng Panginoon na magkaroon talaga tayo ng pagpapakababa sa Kanya. Dahil kung nagpaplano tayo, tapos sinasama natin ng Panginoon sa ating mga plano, pagpapakita po ito, nagpapakumbaba po tayo sa Kanya. Nire-recognize natin siya bilang ating Diyos na buhay, Diyos na tagapagligtas, Diyos na may hawak ng ating buhay. Kaya salamat po sa Panginoon.
palagi po nating tandaan, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa ating bukas. At sa pangatlo po, mamuhay po tayo ng may layunin. Namumuhay po ba tayo ng may layunin? Mamuhay po tayo ng may layunin. Dahil maiksi lamang po ang ating buhay, mahalagang mamuhay po tayo sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ano po yun? Mamuhay po tayo ng may pag-ibig, pananampalataya, pagsunod, at paglilingkod sa Panginoon. At higit sa lahat, magkaroon po tayo ng totoong relasyon sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya marami po kasi nakikita tayo sa loob ng simbahan na dumadalo sa gawain, pero wala naman pong totoong relasyon sa ating Diyos. Kaya ang buhay na ito, kaya patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng buhay, dahil ang nais ng Panginoon pa ay magkaroon tayo ng totoong relasyon sa ating Diyos. At yung maging pagpapala po tayo sa iba habang tayo ay nabubuhay pa. Higit lalo na sa mga hindi mananampalataya. Pakitaan po natin sila ng kahabagan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi pwedeng ang pakikitaan mo lamang ng kabutihan ay yung mga lingkod ng Diyos o yung mga mananampalataya mo. Higit lalo na pakitaan mo ng kabutihan yung mga katrabaho natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mga kaibigan natin, pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maging pagpapala po tayo sa kanila. Makita po sa ating buhay na may Diyos po tayong pinaglilingkuran. Amen. Salamat po sa Panginoon. At sabi nga sa pang-apat na po ako, sabi dito, be very careful on how we live. Paano po ba tayo mamuhay? Dahil maiksi lamang po ang ating buhay. Be very careful on how we live, mga kapatid. Sabi po sa Efeso chapter 5, verse 15 to 17. Efeso 5, verse 15 to 17. Efeso chapter 5, verse 15 to 17. Sabi po sa 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakakilala ng kalooban, ay ng nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Mag-ingat kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Amen. Paalala po sa atin ni Apostol Pablo na maging maingat daw po tayo sa ating mga desisyon, sa ating salita, sa ating pamumuhay. Huwag po tayong basta-basta sumunod sa agos ng mundo nito. Kundi mamuhay tayo na may karunungan mula sa ating Diyos. Amen. Sa 16, sabi dito, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon ito. Amen. Samantalahin po natin yung bawat pagkakataon. Sabi nga, ang buhay ay maikli lamang at hindi natin alam ang bukas. Kaya gamitin natin yung oras na ibinibigay ng Diyos para sa mabuti, sa paglilingkod at sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Salamat sa Panginoon. At sa 17 sabi dito, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Ngayon, alamin po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon na gawin po natin. Sabi doon, sa halip, mamuhay po tayo ayon sa, ayun, sabi dito, hanapin ang kalooban ng Panginoon. Sa halip na mamuhay tayo ayon sa sarili lamang po natin mga plano. Sikapin po natin maunawaan at sundin yung nais ng Diyos para sa ating buhay. Yun po yung nais ng Panginoon. Maiksi lamang po ang ating buhay. Kaya, huwag po natin sayangin ang buhay na binibigay ng Panginoon sa ating bawat araw. At huwag po tayong maging proud o arrogante sa pagpaplano, dahil kapag ganito po yung ating ginagawa, nagiging mayabang tayo sa paningin ng ating Diyos. At mamuhay po tayo na may layunin. Amen po. Mahalaga po yun.
bilang mga lingkod ng Diyos, na namumuhay po tayo ng may layunin. Hindi tayo basta lamang nabuhay dito sa mundong ito na wala tayong layunin. At be very careful kung paano po tayo mamuhay dito sa mundong ito dahil maiksi lamang po talaga ang buhay po natin. Salamat po sa Panginoon. Maiksi lamang po ang ating buhay. Kaya, sabi dito, live wisely. Amen. Live purposefully. Put God first. Unahin po natin palagi ang Panginoon. Dahil maiksi lamang po ang ating buhay. Sabi nga sa Matthew 6:33, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng patuloy na buhay para lamang magtrabaho, para makapagpundar ng mga bagay na para lamang sa mundong ito, hindi naman para sa Panginoon. Patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng buhay para makapaglingkod sa Kanya. Di ba may mga pagkakataon na hindi na nakakalimutan natin na maiksi lamang yung buhay natin. Yung panahon natin nauubos na sa trabaho, sa pagtatrabaho. Ngayon, araw ng linggo. Binigyan tayo ng Panginoon ng 6 na araw ng pagtatrabaho. Kaya yung itong araw, bigyan na natin sa Panginoon. Yung araw na ito ay araw ng Panginoon. Amen. Araw ng pangamahinga. Huwag na po tayong magtrabaho kapag mga ganitong araw. Dahil araw po ito ng Panginoon. Alalahanin po natin, maiksi lamang po yung buhay po natin. Para nakakalungkot po bilang isang tao, bilang nakakilala ka na sa Panginoon. Maiksi na nga lang yung buhay po natin, tapos naubos pa sa pagtatrabaho dito sa mundo ito. Parang yung focus mo na lang ay kumita, makapagpunda, para bang kalimutan natin na yung mga yan ay hindi natin madadala sa langit na bayan. Yung mga yan ay hindi mahalaga sa Panginoon. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Put God first. Amen. Matthew 6:33. Maiksi lamang po ang ating buhay. Kaya unahin po natin palagi yung Panginoon. Huwag po natin ubusin yung oras po natin sa pagtatrabaho. Unahin po natin palagi yung Diyos. Unahin po natin yung relasyon sa ating Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi madaling sabihin na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa buhay nito kapag madaling gawin kapag nandun tayo sa maayos na sitwasyon, kapag nandun tayo sa maalwan na pamumuhay, maalwan na sitwasyon. Hindi po ba madaling sabihin na magpapatuloy tayo sa paglilingkod? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga mensahe, pinapaalala sa atin ng Panginoon na maiksi lamang ang ating buhay. Kasi kung nauunawaan natin yung salita ng Diyos, kahit anong sitwasyon, mahirap man yan, o nandyan ka sa sitwasyon na tingin mo ay hindi maganda, magpapatuloy kang maglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya salamat sa Panginoon. Kung meron man tayong panalangin sa buhay na ito, ipanalangin po natin yung panalangin po ni Moses sa aklat po ng Salmo 90 verse 12. Basahin po natin. Dapat na po natin. Salmo 90 verse 12. Lagi po sa salita ng Diyos. Salmo 90 verse 12. Sabi dito, ipaunawa niyo sa amin ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Kung meron man po tayong pananalangin, ito po yung panalangin po natin sa ating Panginoon. Katulad po ni Moses, ito po yung panalangin niya sa Panginoon. Na ipaunawa sa amin ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil kung nauunawaan po natin na maiksi lamang po yung buhay po natin, ano po yung magiging buhay po natin? Mamumuhay tayo ng may karunungan. Amen. Hindi na tayo makikiayon sa takbo ng mundong ito, kundi yung gagawin na po natin, yung mga kalooban ng Panginoon, yun na po yung mga hahakbangan po natin. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Palagi po natin isipin na life is too short. Huwag na tayong mag-aksaya ng araw. Kundi kapag patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng panibagong araw, gawin natin makabuluhan yun. Gumawa tayo ng mabuti, ipaglingkod sa Panginoon ang buhay po natin na ito. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Araw ng linggo ngayon, this is the day that the Lord has made.
We will rejoice and be glad in it. Kaya sa araw na ito, wala po tayong sasayangin dahil araw ng Panginoon po ngayon. Paglingkod po natin yung buhay natin sa Kanya. Palaging tandaan, eksi lamang po ang ating buhay. Amen. Kaya palagi po tayong manalangin. Amen. Ang saga ng lumakas po yung ating espiritu. Palagi po tayong basa ng salita ng Diyos. Ang saga ng maging matibay po tayo. Ano man yung mga pagsubok na pagdaanan ng bawat isa sa atin. At yun nga, katulad ng panalangin ng Moses, maging panalangin po natin yun. Maunawaan natin na yung buhay natin ang eksilang. Nang sa ganun, yung bawat minuto, bawat oras, wala po tayong sasayangin. Kundi lahat ng gagawin natin, araw-araw ay para sa Panginoon. Yung mga gagawin na po natin ay, yun ay sa ikago-glorify po ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, purihin po ang Panginoon, eksilaman po yung aking ibahagi sa umagang ito. Pero alam ko po, naging paalala po ito sa bawat isa sa atin. Maiksi lamang po ang buhay. Kaya pahalagahan po natin yung bawat araw na binibigay ko sa atin ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon, kaya patuloy pa niya tayong binibigyan ng buhay. Patuloy pa niya tayong binibigyan ng kalakasan. Kaya purihin siya sa araw na ito. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Minsan pa tayo ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa umaga. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo mabuti, Panginoon. Salamat sa inyong maalala, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po ninyo, Panginoon, ipanawa sa amin ng aming buhay na ito. Maiksi lamang, Panginoon. Unawa niyo po sa amin, Panginoon. Wala kaming sasayangin panahon. Wala kaming sasayangin oras, Panginoon. Kundi ang bawat araw, Panginoon, ipagkakaloobin niyo sa atin, ay gagamitin namin ito sa ikaluluwalhati po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, yung mamuhay na may karunungan, Panginoon. Hallelujah. Ang sa ganun, makapagpatuloy kami, Panginoon, yung mga buhay paglilingkod po namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo. Kayo ang palaging mapapurihan, maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo ang palaging siyang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. At muli ay sa mapagpalang umaga po mula sa amin dito sa Lord of Faith Church, Lingpo, Taiwan. Bumabati po kami muli ng maligayang araw kasama po ng aking mga kasama